aroy-aroy na pagtripan mga kababayan ng Nyodic ang Davao City. Target na ang baluarte ni Tatay Digong, ang lakas daw ng tama ng administrasyong ni Well, narinig natin to, investigan daw yung flood control projects ng Davao, hindi ba? Uh, Bakit Davao ang kakalkalin? Yun nga agad ang tanong natin eh. Ang malalang baha nasa Maynila, pero ang iimbestigahan, Davao City. Nasa tama ba bang pag-iisip ang administrasyon ni Ngiwi? So, House probe, House, so ano, lower house. So, yung mga kongresista. Well, yung mga buhayang kongresista, yung mga buhaya sa House of Representatives, sila yung sangkot sa ano, 'di ba? Sa mga anomalyang ganito. Syempre, yung mga congressman na 'yan, kailangan, 'di ba? Mailaban nila yung budget ng kanilang baluarte, ng kanilang distrito, ng kanilang probinsya, ng kanilang syudad. 'Di ba? Ilalakad nila 'yan eh. Kailangan ng baluarte ko ng ganito, flood control, ganun-ganan. O ito ang gusto naming budget. O pag naaprubahan, tiba-tiba. O sino ngayon yung mga kasabwat ng mga kontratistang bulok gumawa ng mga flood control? Eh di yung mga kongresista. Yan, sabuatan yan eh. Kongresista, kontratista. O ngayon, ang target ng lower house or ng House of Buwaya, Davao. Wala kayong balak imbestigan ng QC? Grabe ang basa QC. Shoutout sa mga taga Quezon City. Bakit bumaha ng ganyan katindi dyan? O, so, magkakaroon daw ng probe, magkakaroon daw ng investigasyon para malaman ang anomalya sa flood control project sa Davao. Oh. Sabi ng VOV, mga kababayan, ibang klase ang amats ng gobyerno ni Bongbong Marcos. NCR ang swimming pool, Davao ang iimbestigahan. Ngayon naghanap ako mga kababayan ng kung ano bagay yung mga flood control projects in Davao kasi ini-issue talaga nila yan kay Kong Pulong. Si Kong Pulong kasi 'di ba lalo sa Davao City. Oh, na kesyo ang laki-laki daw ng budget pero binaha pa rin daw ang Davao City. Well, tingnan natin kung gaano kaganda ang flood control ang flood control ng Davao. Ayan oh. Oh, sabi nung nag-post ng mga pictures ng flood control projects ng Davao, yun oh, kagaling ng Davao City, flood control ng Davao pwedeng pasyalan at mag-unwind. Lalo na mapatapos na coastal project dyan, parang nasa ibang bansa ka na talaga. So parang dual purpose mga kababayan. Okay? Yung kanilang flood control projects, may walkway. Pwede kang mamasyal, pwede kang maglakad, pwede kang tumambay, baka nga may bike lane pa yan. Oh. So kakalkalin? Ay ang ganda. Kitang-kitang napunta sa tamang paggamit ang pera, may mga halaman pa. Napunta sa tamang paggastos ang flood control projects ng Davao. And ang galing no, ang talino naman ng well maybe ng local government at ng DPWH or whoever, 'di ba? Was responsible or yung nag-project na ito kasi okay, bumabaha doon, pero yung mga pangharang para hindi matibag ang lupa ay hindi lang simento sa gilid. Nilagyan pa ng pasyalan. O, kasi mga kababayan, katulad sa Cavite, when I went to Cavite, when was that? I think last year. Mabaho yung kanilang like parang estero ba yan? Yung kanal or something, or baka may ilog din doon. Mabaho, puro basura. Ngayon, nung parang nirehabilitate nila yon, nilagyan din nila ng flood control projects, pero nilagyan na nila ng mga pasyalan din. May daanan ng tao, may mga upuan, may mga pailaw pa. Shoutout sa mga taga Cavite. I think in Dasmariñas. Oh. So, yung mga tao na dati iwas na iwas doon kasi mabaho, marumi, puro basura. Ngayon, excited laging gumala doon. And yung mga ganyang pasyalan, mga kababayan, kung yan flood control, pwede pang pasyalan, meron dyan mga mag-iihaw-ihaw, magtutuhog-tuhog, di ba? May mga vendors, may mga pakwek-kwek at kung anik-anik pa. Maraming magpo-food trip dyan, may mag-overnight nga or whatever, mamamasyal sa gabi. Right? Ay, hindi mo na nalalanghap yung masangsang na basura, maganda pa. O baka nga may mag-vlog pa dyan.
Nasaan ang flood control sa Maynila? Naalala niyo mga ate at kuya na si babaeng ahas ay parang parang project ni babaeng ahas yung ano ba to? Yung Pasig River Rehabilitation, tama? Si ahas nga nakita pang at silang mag-asawa ni Ngiwi, pasyal-pasyal doon sa Pasig River. Oh, well, naalala ko before, mga ate at kuya, grabe ang lumot dyan, ano? And then, panahon ni PRRD, umokay na, nawala na yung lumot. Right? O, may palumot na naman, paminsan-minsan. Pero ano ang update doon? Oh, dapat nga dyan sa mga ganyan, no, mga tabing ilog, pwede mong lagyan yan ng park. Baka mamaya may mga pa-Ferris wheel pa dyan, ano, or whatever. So, bakit Davao ang kinakalkal? Nag-post nga si Senator Bato, mga kababayan, patungkol dito. Dali Oh, post ni Senator Bato. Hindi nagigiba ang flood control project sa Davao City kasi walang buwaya at walang multo dito sa Davao River. Biro mo yun, hindi lang harang sa baha yung nilagyan pa ng pasyalan. Pwede ka mag-bike siguro dyan, di ba? Bonding, picnic. Oh, at hindi nagigiba. Hindi substandard ang... So, bakit mo pinagtitripan ni Wi? Bakit ang target ng administrasyon mo, ang target ng mga buwaya, ay ang Davao? Oh, post pala to ng apo ni Pangulong Duterte. Si Benny Abante, di ba, tina-target nga niya si Kong Pulong at saka si Baste. Benny Abante, ito ang Davao River Esplanade Phase 1 Ecoland segment. Sana makita mo kung gaano katibay at dekalidad yung flood control na nilagay. Pwede ring pasyalan. So, dual purpose nga, mga kababayan. Yun na nakakatuwa. So, bakit Abante? Yung Abante na yan eh. Di ba talo yun? Paano nakaupo ulit? Iba, no? Yun yung pastor, di ba? Oh, shout out daw kay Boy Dila. Talo na yun eh. Tapos iimbestigahan nila ang Davao City. Ay di magkalkal kayo. O, tingnan nyo, hihimayin nila yan, ano, magkano nagastos sa bakal, sa semento, sa buhangin, magkano ang binayad sa kontratista. I mean, kung mag-iimbestiga kayo, doon kayo sa known na sinalanta ng baha. Ang Davao naman, kitang-kita kahit malabo ang tubig, hindi umabot sa bahayan yung baha. Ang ganda pa ng papasyalan. Well, hindi pa siguro tapos, pero at least, di ba, ang ganda na, lalo na pag okay na. Pag finish na yung project. Oh, ay yung mga nandyan sa Maynila, mga ating. Ba't binabaha? Yung baha sa Pampanga, di na matapos-tapos, even in Bulacan. Yung mga lugar na hindi naman binabaha before, binabaha na, even sa Kabisayaan. Paano? May mga inigalaging, may mga kaingin, deforestation, kung ano pa. Ang uunahin ay Davao. Grabe yung grudge nila sa mga Duterte. Ano? Gusto nilang i-paint na ang mga Duterte ay mga maanumalyang politiko. Pero ang pinakamatinding sinasalanta ng baha na kamay nila, mukhang wala silang balak imbestigahan. May pag-asa pa ba ang ating mga congressman? May pag-asa pa ba na maging matino ang mga mambabatas? May maaasahan pa ba tayo sa mga buwaya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.